Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Leo for December 15 to 21. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sa inyo kasi importante siya, sa end po ng video, may link tayo para mapanood nyo to. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto nyo po namang ma-access po ang ating upcoming predictive readings, i-click nyo lang po yung join button sa baba. And for support na gusto nyo po ipadala, pwede nyo pong gamitin yung ating thanks button. So, Leo, kamusta ka ba talaga na? So, what we have here is number 25, round and round. Well, ano naman kumaga binibuild ngayon ng universe yung pattern, yung life, yung routine mo. Kasi 'di ba, lately ang daming kakaibang mga ganap, parang naso-throw off ka doon sa mga ginagawa mo. May mga incidents na talagang sabihin natin bumago doon sa ginagawa mo on a daily basis. Yung usual pattern mo, yung usual na mga routines mo, medyo sabihin natin hindi siya naging maganda. Kumbaga, nasira siya talaga. So right now, binibigyan ka ng structure ng universe. Binabalik niya unti-unti. So, andoon na, kasi di ba, parang kapag medyo chaotic yung, yung routine mo, medyo nahihirapan ka din na mag-adjust. So, binibigyan ka na medyo ng leeway ng universe para medyo kumalma ka naman and medyo maging mas maayos yung approach mo in different things in life. But, ano ba yung nagiging crossing mo ngayon? So, we have here is number 45, time to go. So, alam mo yung point na, in a way, medyo nasanay ka doon sa erratic na pagpabago-bago na schedule mo. Parang dapat ganito yung gagawin mo, pero you have emergency in this. Merong biglang kailangan ka dito for that. Na yung mga tipong hindi dapat naka-sit back, relax ka na, magugulat ka na lang, ikaw yung dapat may gagawin kasi technically ikaw na lang ang capable pwedeng gumawa nun. So medyo parang nasanay ka do sa part na to. Medyo i-mellow down naman ng universe yun. Now, this card is also saying then, si time to go. Now, you will need to also make sure na magkaroon ka ng ng moment para to learn new ways. You need to learn as well paano, since magkakaroon ng pattern, yung mga naiwanan mo ng mga, sabihin natin, learnings, mga kailangan mong matapos, bibigyan ka ng chance sa universe para medyo bumalik ka doon. Kasi, ito na yung point of expansion mo Kumbaga, ito na yung, sa panday, tapos na yung pinopokpok yung bakal. Ibabalik siya ulit doon sa nagbabagang apoy, doon sa furnace ba tawag mo sa English? Para magbaga ulit. So, ito yung moment of learning mo ulit. Ito yung moment of understanding yung different aspects. Kumbaga, mas pinapalalim mo ngayon yung connection mo. Maybe in learning in terms of work, or maybe sa business, or spirituality, or sa studies mo. So, this is a very broad learning na ino-offer ng universe para sa'yo. Now, ano ba yung iyong tinatawag nating crossing? So, yung desire card mo. So, number 22, blessed. Alam mo, isa sa mga ganda ng prayer mo, no? Ang dami sa inyo. Bless me so I can bless others. Heal me so I can heal others. Nakakatuwa. Kasi, usually, mga narinig ko na mga prayer, mga wishes, na mga hiling nila, ay gusto ko po yumaman. Masama yun. I mean, may karapatan naman natin na mag-desire ng additional, more blessings, ng abundance. Pero, yung naging hiling nyo lately, hindi, above siya. Kumbaga, nakuha, lalong tumaas yung respeto ko sa'yo sa ganong naging hiling mo. Pagpalain mo ako para maging pagpapala ko sa iba. Now, andun yung point na, yes, sabi ng universe. Kasi,
Kumbaga, gusto mong maging parang alulod na kung saan dadalo yung pagpapala ng universe para sa ibang tao. Kinakabahan ako, baka umangyat yung pusa. So, this is a moment that the universe will make that happen para sa'yo. Pero don't worry kasi, pero ito yung warning din sa'yo ng card, kailangan magkaroon ka din ng wisdom kasi baka mamaya yung blessing or yung opportunity o yung abundance na naka-reserve para sa'yo, magkamali ka, maipasa mo sa iba. Magkaroon ka ng tinatawag nating discernment. Pakiramdaman mo kung ato ba is para sa'yo or baka mamaya magkamali ka, maipasa mo eh. Yun yung iniiwasan natin. Walang masamang mag-share, pero piliin mo din kung ano yung i-share mo. Now, in your foundation, meron tayo number 10, Unfinished Symphony. Okay. So, this card is showing din na may mga bagay kailangan mo medyo balikan eh. That is connected to your past. And this card is also showing na sabihin na lang natin na medyo pangit kasi yung term ko. Medyo ikaw yung magiging palakip-butas doon sa mga naging ikaw muna yung temporary remedy doon sa mga kabulastugan ng mga tao sa paligid mo na nagmagaling, feeling mataas, feeling entitled, tapos sa bandang huli, nung naharap naman sa mga sitwasyon, nga, sino naging Superman, nag-save ng araw na yon? Ikaw, di ba? Yung nakakaloka lang yung part na yun, Leo, na ang lakas ng loob nila na kumuha ng mga titulo, na ipakita sa ibang tao na sila yung magaling, sila yung may alam. Well, sige, sabihin natin, alam nila. Pero in terms of experience, in terms of practical application, bano sila. Yun ang masasabi ko. They don't know what they're doing. They don't even know what they're saying. Well, kaya siguro nagkaroon ng moment na nag-erratic yung mo kasi ikaw yung kailangan sa limelight eh. Para matuto dito mga taong to that they should know kung ano yung lugar lang nila. Kasi in the past, we have your number 7 to the sea. Alam yung parang nasanay ka din na parang before na parang ikaw yung nasa harap, ikaw yung nakikilala. Siguro kasi 5th house, Leo, nasa iyo attention. Pero ito na yung pinapaalala ng card dito. Now, the card is saying na yun yung naging life mo before eh. You have the limelight. Now, sabi ng card, nakakatuwa kasi marunong ka pumili na ngayon kung kanino mo ipapasa naman. Kumbaga, passing the torch. Kung sino naman yung iaangat mo, sino naman yung endorse mo, sino naman yung ipapakilala mo. Kasi in the future, this is what the card is showing. We have your number 43, deep knowing. Well, kaya naman andoon na para in a way nire-replicate or mine-mentor may ibang tao para ma-capture nila yung iba sa mga kaya mong gawin, sa ibang mga alam mo. Kasi nga, you will need to expand. Yung mga, sabi natin mga nauna sa'yo, yung mga mas angat sa'yo na hindi na nag-expand, hindi na nag-grow, it will be a moment na, so, ayun, sorry sa kanila, kailangan mo lagpasan naman sila ngayon. Kasi hindi, naging stagnant na sila. And since ang growth, hindi yan tumitigil. At kailangan ng universe, ng tao, who is open for growth. Nakita ka. So, hindi ako magtataka na aangatan mo yung ibang mga tao na nauna sa'yo. Guys, kung nakaka-resonate ka sa reading natin, don't forget to subscribe, like, and share at para ma-access yung incoming future natin, yung predictive readings, i-click mo lang yung join button sa baba. But for now, tuloy natin yung reading mo. So, meron tayo dito ang physical environment mo as number 29. Breathe. Dude, in your area where you are right now, kasi medyo may pahabol pa yung, yung medyo magulo mong schedule, huwag ka magtataka na medyo hindi ka nagsistay masyado sa bahay. Or nagkakaroon ka ng pakaramdam na kailangan mo lumabas, kailangan mong mag-travel, or may kailangan ka meet mga tao. This is part nung binibuild ng universe. Kasi part of your growth
parte nun is yung kailangan na magkaroon ka ng mga proper connections sa mga iba't ibang tao. Minsan, sabi nga nung isang friend ko sometimes it is not what you know, but who you know. Hindi yung yun yung tipo na na you will build that connection na kapag merong kailangang concern about this, meron kang makakontak na siguro tawagin natin na subject matter expert na kayang bigyan ka ng advice about that matter. Meron isang series yung pinapanood ko sa US, yung Pawn Star, na parang pag may mga dinadala doon ng mga rare items, hindi agad sila nagde-decide. Tumatawag sila ng mga expert para i-assess yung gamit, kung may value ba yon or authentic ba. Tapos, kukunin yung professional opinion. Parang gano'n yung mangyayari sa'yo. Kasi kumbaga may mga background checks kang gagawin very soon sa mga ibang tao. So, kailangan mo talaga ng mga, sabihin para magiging character reference. Now, in your emotional environment, meron tayo dito number 27, exchanging gifts. Okay, tama lang naman din na hindi ka tumatanggap ng mga walang kwentang mga rason. Yung mga tipong ang usapan is, at yung tinatanong bakit hindi sa work, hindi natapos yung ganito. Bilang daming dahilan, sasabihin lang naman, yung totoo lang naman talagang hindi nabigyan ng priority. Sasabihin, kasi nagkasakit ako, yung mga ganito. Kumbaga, yung point na ina-acknowledge na yung mali nila at nagtitake responsibility sila, wala doon. Kaya, mga balat sibuyas pa naman yung mga ibang nakapaligid sa'yo. Pag kinall out mo, inerte. Yung sama-sama ni Leo kasi ganito, ganyan. Parang, dude, nihihilang, na alam lang yung totoo. Hindi ka naman ginigisa. At the end naman, sila din naman may kasalanan. Bakit hindi natapos yung mga task, sabihin natin, o yung responsibility. Kasi hindi sila marunong mag-priority. Hindi sila marunong mag-isip ng tamang pamamaraan kung paano ayusin yung schedule nila. So, tama lang naman na i-call out mo sila. Kasi, kung mali, edi mali. Acknowledge. Then, ang best course nun is find a way para to resolve it at kumap ng paraan para hindi na maulit yun. Ganun kasimple. Hindi naman kailangan ng mga inarte, which is tama ka doon. Hindi nila kailangan mag-inarte about those types of matters. Now, your emotional and your hopes and fears, meron tayo number 13. Ayan. Si fork in the road. So, this card is also revealing din na you need to make sure on your end na you choose wisely. Kasi ano yung point na may mga moments na parang hindap kang alamin kung tama ba yung gagawin mo. So, this will be a moment of a lot of mentorship, a lot of good advices from people na wini-wish mo. Well, yes, bibigyan naman din siya. Kasi, guidance ang hinihiling mo dito because there's a lot of erratic things that is going on. Pero don't worry, kasi sa future mo naman, meron tayo dito 11 by the book. Aayos din yan. Medyo magkakaroon ka na ulit ng pattern na masusundan mo. Kung meron ka ng liturgy, liturgy na susundan. Pero ando na sinasabi ng card din, maging open ka sa mga sudden changes pa rin. But as of now, magiging stable yung mga ganap sa buhay mo. Na medyo magiging kalma. So, makakatulog ka naman daw ng maayos. Magkakaroon ka na ng moment to spend more time doon sa mga tao na importante sa'yo. Which is very important. And especially sa health mo. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago po kayo, subscribe, like, and share. To access our upcoming predictive readings, i-click mo na yung join button sa baba. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you very soon po. Mula po dito sa Baguio City, have a great day. Bye for now.